Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading to, Scorpio, general reading. Kunin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakay nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin makapag-desisyon to change, no? Gawin yung guide, yung mga warning sign, hindi yung negative, it's a warning, para magkaroon kayo ng idea kung ano ang, mali nyo makatulong kung anong dapat kong gawin na decision making. Pero kung gusto nyo talaga na positive lang gusto marinig, is hindi ito ang channel na para sa inyo. Okay, tingnan muna natin ano mo ha. Kaya nahandito ka sa sitwasyon mo na may mga decision making or nahandun ka sa point na mas more ka magiging devoted sa isang bagay, sa isang sitwasyon mo na naiisip this time. Siguro may mga bagay ka na you want to fulfill, to achieve, ganyan. Yun ang nakikita ko sa ito. You are more on focusing in that situation, nahandun yung sitwasyon na yun, na achievement ito, no, mangyari. And then, continue mo, we have the 9-9, di ba? Ibig sabihin, itong sitwasyon na gagawin mo or kung ano man yung kwa ngayon, this week, is, ang nakikita ko is also there's a reward. Ganyan. May mga reward, may mga success, achievement, good news situation, o makakaramdam ka ng feeling happy, feeling fulfilled, feeling abundance, or happy this week. Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay din na medyo malilito ka. Ganyan. Kasi either malilito ka or makakaramdam ka ng sadness, ganyan. May mga bagay na ipupush forward mo yung sarili mo doon or ipipilit mo yung sarili mo doon. Yun na nakikita ko. May mga bagay ka na maybe there's a creativity or you have an idea. Maaring ganun sa iba sa inyo. Yung may mga bagay na babaguhin or kailangan baguhin. Sa iba naman dito is mga bagay na kailangang, kasi opportunity itong nakikita ko no, na kailangan ng need to clarity or need ng clarity. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Something need to heal, ang sinasabi rin dito. And then also, dito sa sitwasyon mo, yes, may good news yan, ano. Reward, good news, success, ako nakikita sa iyo. Pero may konti lang frustration sa ibang aspeto ng buhay mo. Makakaramdam ka ng frustration. May mga tension na maaring hindi pa totally tapos, pwedeng gano'n sa iba. May mga sitwasyon na pipilitin mong magbago yun, parang gano'n. Or maybe nahandun yung hindi ka nawawala ng pag-asa in that situation. Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. May mga bagay ka na hindi, actually, wag ka mawala ng pag-asa. No? Wag ka mawala ng pag-asa. Dito sa sitwasyon. Yung iba sa inyo, feeling sad. May mga bullying situation ako dito, ganyan nakikita. Nagkakaroon kayo ng battle thought. Yun, nagkakaroon kayo ng negative thoughts sa iba sa inyo, o yung kakaroon ka ng self-imprisonment, ganyan. Kaya nakikita ko sa inyo, na nai-stuck kayo or natatrap kayo in that situation. Ang sabi dito, kung ano man yung natatrap or nai-stuck kayo, may konting baguhin lang. Ang nakikita ko, may need na baguhin. Yun ang sabi dito, ha. Tingnan natin. Meron kang 21, 18, 3, 36, 27. Meron kang Aries, Scorpio, Libra, Cancer. Yan. May blockage ka.
Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na loyal ka sa mga gagawin mo this time. Yan, may mga, parang may mga aayusin ka. May mga isasaayos ka. Ang hindi ko lang maintindihan kasi this week parang you feel lonely, you feel burden, you feel nalulungkot no? Medyo nalulungkot ka. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then, sa iba naman sa inyo is, kung babasahin ko siya, you need to focus to achieve in the situation, be loyal and be focused. May mga bagay na kailangan ng strategy, ganyan, may mga bagay na kailangan na gawin, ganyan, isulat, pwedeng ganon. And syempre, focus ka lang. Mag-focus ka doon, no? Sa bagay na yon to achieve. Huwag kang mag-isolate in the situation. So, iba naman sa inyo, is may nakikita ako sa inyo na there's a change of journey. Ako nakikita. Pwede rin na meron kayong mga travel, malayo man o malapit yan. May mga imumove kayo this time. May mga tao na magiging very supportive sa'yo or the allies or the friend, magiging loyal. Yun na nakita ko. Or there's a person here na very loyal sa'yo. Maybe this person is in a distance. Pwedeng ganon. Sa iba sa inyo is pwedeng nasa ibang bansa, ibang baryo, ibang kalapit baryo. Pwedeng ganon, no? Or maybe this is you. Makaka-receive ka daw ng text message or communication with someone. Or may mga dapat ayusin, parang ganon. Maybe may mga dapat ayusin ng mga papers and documents. O pwede rin na yun yung trabaho mo. Diba? Sa iba sa inyo. Sabi dito, have faith, ganyan, huwag kang mawala ng pag-asa and huwag kang malungkot. May mga enemies ako na nakikita sa'yo. There's an obstacle and blockage ako nakikita and merong konting delay naman in some aspect of your life. May mga i-delay ka or may madi-delay or nagkakaroon ka ng limitation, no? Sa mga bagay na gusto mong gawin kasi mas nauuna sa iyo yung negativity or negative thought. Medyo iwas ka na lang doon if ever, no? Yung iba sa inyo baka meron kayong mga asikasuhin na mga vehicles, ganyan, sasakyan, motor, kung ano man yan, basta may gulong. Yan. Baka yung mga papers and documents, mga lisensya, or kung ano man yung vehicles and documents. Ano energy ni Scorpio? Diba dito mahilig kayo trail or thinking about hiking, trail, ganyan. Taong matigas ng ulo Ikaw ba to? Your energy this week. Okay, lumabas ito kanina. Energy mo this week. Andito ka sa sitwasyon mo na you're fooling yourself in a positive motion or you're fooling yourself to take it action sa idea na naiisip mo this time. At komportable ka and nahandun din yung situation na you feel it will be success. Magsasuccess naman siya sa nakita ko. Hindi naman siya luhaan sa nakikita ko dito. Yun. May mga bagay, ang energy mo rin is may mga isasaayos ka this week. May mga isasaayos ka, may mga bagay na ibabalik mo. Halimbawa, may ginawa ka noon, gagawin mo siya uli ngayon. Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. And then sa iba naman, may mga kukumpunihin, tatrabahuhin, o hindi yung sitwasyon na may mga bagay kayo na i-recover. Ganyan. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, yan, may mga lakad-lakad, travel, malayo o malapit yan. May sitwasyon na magiging very adventurous ka this week. Ibig sabihin, may mga bagay ka na susubukan. Ganyan. Aaksyonan. Trust your intuition Also dito is opportunity is coming. Iba dito maaaring magiging busy kayo. Maaaring busy yung isipan nyo. So nakikita ko dito. No? Andun yung may mga multiple priorities ka na gagawin. May mga bagay ka na i-evaluate this week. Ano naman ang parating sa kanya? May mga isipin ka talaga,
parating? Anong ibig mong sabihin? Parating sa'yo. Parating sa'yo. Parating sa'yo dito sa hindi rin si Chariot. Tsaka ito. Okay, parating sa'yo, may mga tao or may tao na kilala mo na siya. Pwedeng kilala mo na siya noon, maybe your friend, karelasyon, or someone's connected sa'yo, kapatid, pamangkin. Basta kilala mo na siya noon pa na magbabalik or magkakaroon kayo ng connection or communication itong tao na to. Yun ang nakikita ko na parating sa'yo. Sa iba naman sa inyo is merong mga situation na parang nai-stagnant. Hindi ko alam why pero there's a stagnant situation. Siguro nahadun ka sa point na may mga iniisip ka na bagay-bagay na gusto mong umpisahan, na gusto mong umpisahang muli, na gusto mong gawin, ganyan. Or may mga iisipin ka na ginawa mo noon na parang you want to reset, parang ganun sa iba. May mga i-resetting kayo, may mga aayusin, ganyan. Yun ang parating sa'yo. Sa iba naman sa inyo, ano ba itong thought ko? Meron daw kayo mga marirevisit o marirevisit niyo yung mga nakaraan. Siguro may mga maaalala ka sa mga nakaraang nangyari sa buhay mo. Alam mo, nung next year, nung next month, nung next, kung how many years man yan o months man yan. Yan. May mga maiisip daw kayo sa nakaraang sitwasyon. Tingnan natin ang andito rin yung future, you putting effort in some aspect of your life. Ano? Tingnan natin ang dapat iwasan. May mga bagay ka na indecision ka dito. Bakit parang hindi ka masaya? Parang there's a sadness point ka dito. Parang may lungkot, or maybe you're missing someone, pwedeng ganun, or nalulungkot ka lang. Ganyan. Parang may lungkot ako nakikita sa'yo dito. Kasi nai-stagnant ka. May mga sitwasyon na parang nagpaplano ka tapos hindi nangyayari or hindi mo na uumpisahan or maybe handun yung point na paano i-reset, paano umpisahan o paano gawin, parang ganun. May mga bagay ka na you want to try pero hindi nagiging successful pa sa ngayon nasa nakita ko dito. Siguro kembutan mo pa. Kembutan ano ba natin? Dapat iwasan. Ang galing 8-8. Tapos 8-8 and then dalawang 9 kanina. Diba? Tapos ito 9-9-9. May 9-9-9. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung ma-stagnant. Isa yun. Mapanghinaan ka ng loob, out of control ka, or yung gagawin mo, pwede mo namang gawin na ngayon, bakit pagpapaliban mo pa? Iwasan mo yung sadness, stress, and siyempre negativity also. Iwasan mo rin yung mag-isip na baka hindi mag-success, baka hindi maging okay, yung thinking about failure, ganyan. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka magpakatatag sa mga bagay-bagay to be stable. Yan. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang, o manggamit ka, or mga taong hindi totoo, mga taong walang pakialam sa'yo, umiwas ka na lang, or huwag kang maging ganon. Iwasan mo yung mga tao na obsessed when it comes to status, ganyan. And then also yung panggagamit. Yan. Kung ikaw to, iwasan mo. Kung mga tao na ganun, iwasan mo sila. Yun. Umiwas ka sa mga ganyang tao, mga liar, unfaithful, no?
mga pagiging makasarili or mga taong makasarili, sakim. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love this week. Aba, apat na yung 9 mo ah. 9999. May parating sa'yo. Blessing. Okay, when it comes sa love, ba dito? Wale yan, no? Ate, ah. Okay, tingnan. Kung kayo is single, kung single, kasi iba dito, may dalawa akong tao nakikita eh. Hindi ko alam kung sino yung dalawang tao na, pero maaring isa dito is kilala mo na siya, pero may isa pa. Ako nakikita dito. Kaso bakit ganun? Hindi ko alam kung pamilya, huwag kang papasok sa option ha, hindi ka naman option. So, hindi ko alam kung may karelasyon. Dito sa nakita kasi, either may karelasyon siya or married itong tao na to. Yun na nakikita ko, yung makikilala mo sa mga single dyan. Sa mga nagkahiwalay naman dito, sa mga nagkahiwalay, yes, there's a deep one situation happen in this relationship. Sobrang nalungkot, nagkaroon ng mga puot, na-depress, no, din yung medyo parang baliw lang yung isa sa inyo, parang gano'n, naging needy, ganyan, iba, either ikaw or siya. Talagang sobrang nagkaroon ng pagbabago dito sa relationship na to. Nawala kasi yung love, there's no love ako na nakikita sa mga nakaraan. Pero dito sa sitwasyon, baka magulat ka o mabigla ka o ikashock mo na itong tao na to, may makarinig ka o makarinig ka ng information, communication, or news na magagaling sa iba about sa kanya. Kasi ang nakikita ko dito parang may taong either humingi siya ng tulong or nagpapayo sa kanya itong tao na to. Kasi they want to communicate sa'yo. Nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya. Para sa kanya kasi, maybe this is you ha or siya. Sa kanya kasi, this relationship is hindi pa totally tapos. Yun ang sinasabi dito ha. Hindi pa tapos sa kanya itong relationship na to. Nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago dito sa relasyon. Ikakabigla at kakashock mo ito. Hindi ko lang maintindihan bakit itong tao na to, siguro kasal to, no? Kasal or may karelasyon siya. Makasarili at sakim to, malihim ito no? Itong tao na to. Kung ikaw ito or siya, hindi rin magiging good, no? Kung sakasakali na magiging kayo ulit. Pero, tandaan nyo, this an energy reading, ha? Yun ang nakikita ko dito. Maaring naging matagal na kayo o matagal na itong tao na to, nakakilala mo siya. Yun ang nakikita ko. Sa mga magkarelasyon. Sa mga magkarelasyon, hoping hindi kayo, pero may lungkot kasi ako nakikita dito sa relationship. Nagkakaroon, maaring may mga pain na pinagdadaanan ng bawat isa. Pwede rin kasi ito na pagod lang ang bawat isa o pagod ang isa. Yun. Ang nakikita ko dito na maaring nagiging hot and cold yung relationship. Pwede rin na hot and cold kasi busy, pwedeng ganun. Or hando yung pagiging hot and cold nitong tao na to. Mahaba ang pasensya ng isa sa inyo. Sa nakikita ko dito, ang hindi ko lang maintindihan kasi parang walang pakialam yung isa sa nararamdaman ng isa. Yun lang nakikita ko dito Ganun. Kasi mas iniisip ng isa yung sarili niya lang. Kung sa may mga third party to, know your worth. Medyo may lihim o may tinatago, may sikreto ang isa dito sa inyo. O may mga bagay na hindi nasasabi. Kamusta ang money ni Scorpio this week? Baka may ikagulat ka dito sa kanya. Ayan. Baka may mga bigla ang magaganap na masaktan ka, magalit ka, or may marinig ka, ganyan. Or nandun ka sa point na
na basta may ikakagulat mo sa kanya. Money. Scorpio money. Money, trabaho to Money and trabaho. When it comes sa money mo. This week, when it comes sa money mo, ang nakikita ko naman dito is there's an offering. No, may offer ako nakikita dito. Pwede ikaw yung mag-offer or someone is offering something. Pwedeng ganun. Ako nakikita dito. Pwedeng kapamilya, ikaw, close relationship, or pwedeng career. Yan, may mga pag-o-offer ako na nakikita sa iyo, or maybe nahadun ka sa point na you have an idea to pursue. Maaaring nahadun ka sa may mga creativity, or you have an idea na pinaplano this time. Kaso ang nakikita ko, na magbibigay ka ata ng effort, no? Sa nakita ko dito. Parang you give an effort and hard work and imumove mo itong sitwasyon. So parang nandun ka sa point na mag-focus ka. Ang hindi ko lang maintindihan sa'yo, when it comes to a money, parang may mga bagay na sinasarili mo. Ganyan. Siguro malungkot ka or may mga bagay ka lang na sinasarili mo. Siguro nahadun sa point na nagkakaroon ka ng doubt. Ganyan. May mga bagay na iniisip mo na how to prepare, ganyan, o kaya nagkakaroon ng parang hindi ko alam kung you're thinking about it will be success ba, tama ba, okay ba, parang nandun ka sa point na yun. Yun. Ang nakikita ko sa'yo, wag kang sa money kasi andito yung sitwasyon na mag-go to the flow ka in a situation this time. So nakikita ko dito, parang kung hanggang saan, kung gaano ka, halimbawa sa sahod mo, kung ano yung tinabaho mo, yun lang ang sasahudin mo. O kaya, yung mga ganun, kung saan ka lang dadalhin ng idea mo, o ng creativity mo, o ng passion mo para magkaroon ka ng masaganang pera na handun ka. Parang hoping mag-put effort ka pa. Hoping mag-focus ka. Tandaan mo palagi na ikaw yung magmamaneho ng buhay mo. Paano mag-success yung sitwasyon mo this time pagdating sa pera. You are the controller of your life. Huwag kang magda-doubt, no? Dito sa sitwasyon. Also kasi may mga achievement naman ako nakikita dito sa'yo. Ten of Pentacles. Mag-uumpisa ka palang muli. Tataka ka ng bagong journey sa buhay mo. May mga idea. Okay, ang ganda. Ba sa inyo nasa social media, no? Within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or maybe by the next year sa iba, hindi kasi kayo pare-pareho magaganap to. Jumbang yan. Ang nakikita ko dito, you will be success. May mga iba dito, may mga naiisip kayo na there's a new opportunity or there's a new idea. Sa iba dito, there's an abundance coming in that time. And then also, abundance, wealth, prosperity, success. And also, merong isang there's an idea or a project ako na nakikita sa'yo na magiging good siya. Yun na nakikita ko dito. There's a victory and success happening to your life. Pero iba dito, it's up to you to make it happen . Kasi iba rin dito, parang meron kayong pag-aaralan, i-research, ganyan, aalamin. May babae at mas bata ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung babae sa dito. Pwedeng kapatid mo, magulang mo. Tapos meron pang mas bata. No, na may mas batang tao. Kasi hindi kasi minsan sinasabi dito yung gender. Kasi minsan nag-reverse siya. Yun. Ako nakikita. Meron ding mas matanda sa'yo nakakausapin ka. Pwedeng maibibigay sa sa'yo or ikaw ang may ibibigay sa kanya. Uy, may matatapos sa buhay mo. May magtatapos.
Another message yun, ha? Advice. Kung ano yung idea mo, ha, ituloy mo. Nahang ka. Kasiyahan is coming din sa'yo, no? Yan, may mga kasiyahan, may money is coming, papuri, pasasalamat, pero hindi, pwedeng ikaw ito sa kanya or sila ito sa'yo, pwedeng ganon. Yun ang nakikita ko dito. And then, luck, growth, achievement is coming din. Positivity also is coming, no? Iba dito, achievement and extension for something. Parang may extension na magaganap sa'yo. Yun ang nakikita ko. Sa iba is may pagtulong eh. Hindi ko alam kung ikaw ang tutulong or may hihingi ng tulong or may tao na tutulong sa'yo. May pagtulong kasi ako nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo may big problem, may pinagdadaan ng big problem. Kasi dito pa lang nai-stagnant ka. Okay. Okay, when it comes to advice. When it comes sa advice, magpakatatag at mag-focus ka lang daw, no? Magpakatatag at mag-focus ka, magkaroon ka ng mga bagong plano, ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, magtiwala ka lang sa intuition mo. Listen to your inner voice, no? Ito na yung time na kailangan mo nang maintindihan o kailangan mo nang ano dito? Mag-open yung iyong kamalayan. Sabi ganun. Mag-open yung iyong kamalayan na kailangan mo nang mag-focus or mag-put some effort in some aspect of your life. Kailangan na rin mo na mag-action. And then sinasabi dito, this is a time to give an effort and hard work to improve something into your life. Ganyan. Kumbaga, lumakad ka, lumakad ka, kumbaga tumayo ka, lumakad ka, na gawin na ang lahat, no, than to become slow, ganyan, huwag kang maging slow and you need to commit, no, sa mga bagay-bagay na you want to take it action. This is the time to decide. And kailangan sa'yo is strong will or kailangan ng malakas ang loob, no, kailangan na maging productive ka na rin and be practical more, ganyan. And try to progress any situations in life. Iba sa inyo is may pagtahak ng bagong direksyon sa buhay o may tatahakin kayo na bagong direksyon. Ibig sabihin, there's an ending or there's a potential ending situation happen into your life. Iba dito is mga new beginning or mga new opportunities coming, beginning of a cycle, situations coming, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa iyo. Arigato naman, God bless.